Pero yung ginawa nila, sabihin na lang nila yung totoo kay Ate Edna, kay Kuya Bal, kasi alam ko naman na maiintindihan sila noon. Sabihin na lang, huwag nang magsikreto. Sabihin na lang nila na talaga may relasyon silang dalawa. Tapos, sana ingatan ni Kuya Kens yung kapatid ko. Tapos yung sa pag-aaral, sana tuloy-tuloy pa rin yun para sa kapatid ko. Sayang naman po kasi di ba yung opportunity na binigay ni Kuya Bal at Edna kay Ate Pinig yung papaaralin niya. Sayang din naman yun. What's up mga kalingap? Isang mapagpalang araw, gabi at umaga sa ating lahat. Tayo po mga kalingap ay pupunta ngayon ng Bulan, Sorsogon. At ating kasama Kalingap Per TV, Tatay Papsi at Kuya Wenceslao. Apat kami ang bumabiyahe ngayon. Kaya mga kalingap, sino ang aming pupuntahan ngayon sa Bulan? Di ba? Wala nang iba. Mga guys, mga kalingap, iresyon na tayo. Anong oras na? Alas 11. Anong oras na? Alas 12. Alas 12 na pala mga kalingap po. Nandito pa lang kami sa Erosin. Anong oras kami umalis doon kanina sa Sorsogon? Alas 8. Pero Erosin pa lang kami. Meron pang isang oras papuntang Bulan. Ayan po. Sumilong lang kami mga kalingap kasi ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan yan dito sa Erosin. Kaya basang-basa na nga ako. Giniginaw pa. Sobrang lamig. Ito yung ating mga kasama naman ay basang-basa na rin sila, yung ating mga kasamahan, si Tatay Papsi, si Kuya Per, Kalingap Per, at si Kuya Wenceslao. Update na lang kayo ulit namin mga kalingap pag nandun na kami sa Bulan, Sorsogon. Dito sa gasolinan ito. What's up mga kalingap? Good morning, good morning. Umagang umaga na talaga mga kalingap oh. Pero dumating kami dito kaninang madaling araw. Alas 12 mga kalingap. Nung kami ay dumating dito sa Bulan, Sorsogon. Pero ngayon natulog kami kanina doon sa motor, sa tricycle. Doon po malapit sa pier. Pero ngayon umaga naman ito, at mayroon lang kaming inaantabayanan dito po mga kalingap. Panoorin po natin kung sino po ang ating inaabangan. Ako po. Andito siya, si Kuya Kens. Sino po sila? Ako si Kalingap po si. Wala man po di. Saan siya na? Si Mike, ikaw po ni sa bata ko. May hearing. Saan? Hindi ko alam kung saan. Noong nagkilala ko na ni nanay. Good morning po sa inyong lahat.
Kapatid kayo ni Kins? Ang ilan? Ano po? Pangalawa po. Si Kins, pang ilan si Kins? Siya po ang bunso. Pasensya na kayo, nanay, ha? Oo. Kasi nandito kami, Ambassador Kalingap Sige Jose po. at Deputy Kalingap Tatay Papsi ng landing pad ng Donsol, Sorsogon, ano? At nang nagtagal-tagal, ipinurward ko po sa kanya. So ngayon, bilang siya ay Ambassador, siya po ang unang mag-interview sa inyo. Hindi naman po ako pwede kasi wala naman ako yan alam. No. Pumunta dito si Pinyel may- isang bise, tapos umuwi na siya. Yun na po, may mga katanungan lang po. Yun lang po isasagutin ninyo. Kasi kailangan po ng statement ninyo para, kumbaga, matapos na yung issue. Kasi may umamin na. Kaya nga, may umamin, pumunta dito isang bise, pero umuwi na. Walang Si problema po. Kenneth hindi man sana yan pupunta dito, kaya lang may narinig siya na salita doon. Kaya umuwi siya dito. Sige. Eh kasama nung abogado ko na anak may Maganda. Very good. Ito ka. Madilim kasi. Nadidilim kasi na. Wala akong masasagot yan kasi wala kang Ang ano lang naman. tanungan niyo, wala akong masasagot kasi wala ko alam. Ang alam ko, umuwi ang anak ko dahil sa sakit ko. Yun lang naman po. Pag napupulo na pag kumain, ganun. Si Pinyel umuwi dito, sabi ko, anong gagawin mo? Pumunta lang daw siya. Tapos bumalik na magtatrabaho daw siya. Yun. Ikaw. Wala ko alam dyan. Basta't ang anak ko, pinauwi ko para sa akin. Kasi pag kumakain ako, nabubulunan ako. Sa tingin niyo, wala ko sakit. Dito nagtatrabaho si si Pinyel sa Hindi ko po alam. Siyempre ang makakasagot lang doon ay si Si Kuya Pinyel, Kens. wala ko alam. Si Kenneth, kaya umuwi yan dito dahil sa akin. Mas importante sa kanya makulang mahal niya ako. Kahit sino man. Sa tingin niyo, wala ko sakit pero mayroon kahit ipatin niyo ako sa doktor. Meron na lang. Ako nakita, Meron Kasi ako nakita ko na na Meron ako Hindi na sakit. mamutla si nanay. Hindi, tapos may bukol sa sana. Kaya hindi naman ito nanay ipapublish. Kumbaga, ano lang naman ito, pagpapatutuon na. Kaya nga, wala ko pakialam dyan. Wala ko alam. Basta ang pinapakialaman ko anak ko. Yes. Tapos. Tama. Tapos, matagal ko na yung pinapauwi, sabi niya sa akin, Mama, dito muna ako kasi kawawa naman si Kuya Bal. Dito muna ako. Nakakaya naman sa kanila. Tapos, sinabihan naman siya ni Kuya Bal na dito muna siya mag-scout. 2 beses sinamahan ko siya kasi di siya dito kilala ko sa mga sulok-sulok. Para malibang man ako. So ang tanong nanay, pumunta ba si... O isang beses. Tapos kinabukasan, umuwi na kasi may trabaho daw siya. Sabi ni Pinyel. O, sa'yo ni Pinya. Tandaan niyo pa po kung mga anong pizza. Hindi ko alam yun. Itong buwan lang ba? Or last month? Or itong buwan lang? Itong buwan yata yun. Itong buwan lang. So ganun lang nanay, no? Kasi siya na mismo ang umamin na nandito siya ngayon sa bulan Baka nagtrabaho po. at magkasama sila ni Hindi Kens. Ang nagsabi niyan, mismong pinsan niya na si Jumalin. Hindi ko Pumunta kagabi doon sa landing pad ng Donsol at kinukuha yung mga gamit. Ipinabasa pa sa amin yung conversation nila. Hindi ko yun alam. Basang-basa ko doon na totoo nga yung balita. So, dito, sa Kung pagpunta hindi namin kayo dito, naniniwala po sa akin, tawagin yung abogado ko na. Hindi naman Nandun po. sila sa Sorsogon. Hindi naman po yan, kailangan na Alas kasi. 4 pa umalis. At hindi naman po ito kailangan lumaki pa nanay, no? Kaya nga. Ano lang naman dito kasi, wala naman problema. Ang ano kasi dito, ang katanungan, bakit sila nagsinungaling? Bakit Alam mo, sila naglihim? yan masasagot ko sa'yo. Ang anak ko ay hindi nagsisinungaling. Okay. Umuwi siya para sa akin. Okay. Hinatid pa niyo dito. Sino naghatid dito sa anak ko? Eh, wala siya kasama. O, hinatid niyo. Nasa sakyan daw si Pinyel. Eh, wala kayo kasama. Wala kasama ang anak ko dito. Okay. Umuwi siya dahil sa akin. Dahil importante sa kanya Ang magulang. ang magulang. Tama. Kaya wala ko pakialam. Ang pinapakialaman ko anak ko. Tama po. Ito naman nanay, inaano lang yung totoo. O, yun yung nga ang totoo. Ngayon, ito na yung Kahit totoo. umakyat pa kayo sa taas, wala kayong makikita talaga. So, Nandun ang anak ko sa ano. So, okay naman yung nakapunta si Pinyel dito Oo, and one time. kinabukasan, umuwi siya kasi
Nagtrabaho. Nagtrabaho daw siya dito sa Bulag. Uwi nga, sabi ko, oh, bakit wala ka dalang damit? Sabi na doon sa tinatrabaho ko. Hindi ko alam. Hindi ko naman yun sisa kasi hindi ko naman yun. Close. Oo, tapos, pag hindi ko kabisado ang tao, pag tinanong ko, saan ka pupunta? Ang gano'n. So, Dumating pero si- dito hapon na. Pero si Ken's nanay dito nakatira. O, siyempre, ano ko eh. Nandito po. Nakasama nga ng anak ko na abogado nandun sa Sorsogon. Kasi tinitraining siya. Kailan po? Kanginang alas 4. Kaninang alas 4. Madaling araw. Doon nga ako natulog. Kasi pumunta kami doon, hindi na ako nakauwi, umuulan. Tinitraining siya sa opisina. So mag-abogado siya. Hindi. Yung empleyado anak ko, lang. abogado. Yung kasi magpapasok ka naman, walang maiwan sa office. So, ganun lang Tapos, nanay. Yung anak ko, yan na babae, wala ko dito kasama-sama. Kasi pag kumain ako, kailangan may kasama. So, ganun lang yun nanay, no? Yun lang naman po yung sadya namin. Dito, no? Kasama ang si Kalinga Puse, ambassador ng Donsol, at si Kalinga Fair TV, at si Winslow Vlogs, no? Yun lang naman ang sadya namin na malaman yung estado, yung katotohanan. Kasi, sa totoo po, nung nabasa namin yung conversation, Hindi ko yun alam. ura-urada kami ay pumunta dito. Hindi ko yun alam. Kahit kasi- na bumabagyo. Kaya basta ang pinapakialam ko, anak ko eh. Parang, ano ko yan eh, kasi bunso ko yan. Hindi ko sana yan papayagan kasi siyempre, inimbita man ni Kuya Bal na kung pwede pumunta doon. Mahigit isang taon siya doon. Matagal din. Matagal din. Hindi nga ako nakakatulog dito sa kamay ko. Hindi niya ako magdamag. Nandun sila. So, ganun lang nanay, no? Maraming naman salamat kayo. po. Salamat. Kape? Ikaw, Magkape muna tayo. Magkape At nakakain naman ano. kwentuhan mo rin si nanay na para sa Mainit na yan? Morning, Tay. Ulit pa? Ulit pa. Anong tawag niyo, Tay? Upo. Upo yan, bilog. Iwas ko na ako. Inalap ko nga ni siya. Ay, kung ang daming tanong, wala ko alam. Umiiwas ko na ako. Pero kung mag-iwas na sinalap ko nga siya. Ito ako nag-iwas. Sinalap ko nga kayo. Sinalap ko. Umuwi mo ng anak ko. Problema ko yan. Hello, tatay. Hello. Ito nag-iiwas sa mga interview, wala kasalanan eh. Dapat ako dyan sa problema. Wala namang ano, wala namang problema sa iyo, eh. Dapat ako dyan sa problema din. Pero kung hindi naman pinag-ano ng DPS, may nagsasabi daw na hindi na nagtutulong. Kaya lang kami napunta dito na para ano yung si Pinyil kausapin namin kasi pa-enroll sa pag-aaral. Eh, wala namin. nga dito si Pinyel. Eh, Kaya tapos sa tabi niya, umiiwas ako sa interview. Bakit ako umiiwas? Hinaharap ko man siya. Hindi ganun ang salita. Ipinapakailam ng ko, alam mo. Si Pinyel, wala ko niya pakialam. Umiiwas yung nagtatanong sa akin. Alam mo yan. Ano ni Kenneth, yan din ang ugali ko. Makabimula kita. Hindi ko anak, hindi ko naman ito napakialaman. Pasensya ka na, brother. Sige po. Kasi pag nakalabas ang galit ko, nahimatay ako. Kaya linalabas ko lang. Pero nung kayo na yung pumunta doon sa Pilar ano na yun, yung Opo. time na andun na ako. Nandun ako Kasi na kung anong assign. kabaitan ni Kenneth, yan ang pagdisiplina ko sa kanya. Hindi naman sana yan aalis doon, kaya lang
May nagsasabi, hindi na daw gumagalaw, hindi na daw gatrabaho. Siyempre masakit naman sa anak ko. Kasi alam ko sabi ko, Kenneth, kung iba ng sitwasyon, uwi ka na dito. Hindi naman sana yan doon aalis. Kasi masaya doon. Siguro pa alam mo naman ang dahilan. Kaya umalis si Kenneth. Pinagsasabi na hindi na tutulong. Siyempre, tapos anong mapapala dito si Kenneth. Kahit pa paano, kahit tayo mahirap, nakaraos din kami. Napalaki ko nga sila na kapag napaaral ko sila hanggang ganyan, meron ako naging abogado sa tiyaga ko. Kaya ako nagkasakit sa pag-aaral sa kanila. Lahat sila tapos. Si Kenneth ay itang tinapos niya. Sabi ng abogado ko. IT. Opo. Kaya pala mahusay sa editing. Mahusay siya sa mag-edit. Ito, entrepreneur na bababayad ko ang isa ko accounting CPA. Yung pangalawa ko. Hoy, kape muna. Huwag na kayo mahiya. Ano lang yan? Meron lang akong kunting kay Pinyel. Yung mensahe ko po sa kanilang dalawa, kagaya po nung sinabi ko po doon, kung talagang desidido yung dalawa na yung talagang yung sa pagmamahalan, okay naman yun sa akin bilang kapatid ko, di ba? Kasi syempre darating din talaga sa punto na iibig si Ate Pinya. Pero yung ginawa nila, sabihin na lang nila yung totoo kay Ate Edna, kay Kuya Bal, kasi alam ko naman na maiintindihan sila noon. Sabihin na lang, huwag nang magsikreto. Sabihin na lang nila na talaga may relasyon silang dalawa. Tapos, sana ingatan ni Kuya Kens, yung kapatid ko. Tapos yung sa pag-aaral, sana tuloy-tuloy pa rin yun para sa kapatid ko. Yun lang po. Kasi ang gusto ni Ate Edna, kaya kami pumunta dito para anyayahan uli si Pinyel na sabi ni Ate Edna, sabihin ninyo kay Pinyel na mag-enroll na siya at dito na ulit sa Dait. Ipapa-enroll siya ni Ate Edna. Kaso nga lang, hindi naman natin matagpuan kung saan talaga si Pinyel. Ano po? Dahil kasi wala dito ay. Kaya ang lang ating masasabi talaga kay Pinyel at kay Kuya Kens, dapat wag na nilang isikreto yung kanilang pagmamahalan o nagmamahalan man sila. Kasi pagdating ng araw, mabubunyag yan at mabubunyag. Di ba? Tapos bakit pa nila ililihim? Meron naman silang pinagsamahan. Matagal silang magkakasama sa lighthouse. Ilang buwan. Tapos nung time na mag-aaral na, i-enroll na sana si Pinyel, saka pa sumuko at gustong bumalik dito sa Dunsol, Susugon. Kaya wala na tayong mano doon. Kundi pagbutihin na lang nila kung ano man yung kanilang balak. Pero hindi pa natin masasabi sa ngayon kasi ang isip ni Ate Edna, ang gusto niya ay pag-aralin talaga itong si Pinyel. Sayang naman po kasi di ba yung opportunity na binigay ni Kuya Bal, Ate Edna, kay Ate Pinyel yung papaaralin niya. Sayang din naman yun. Kaya nga pati si Kalinga Prab nangihinayang din kasi sabi ni Kalinga Prab natin si Pinyel para ipa-enroll doon sa Mabini College. Kaya lang nangyari wala naman siya dito. Siguro doon lang sa sa Bulan pupunta mo namin. Salamat Ate Rebecca ha. Opo. Malapit ka na palang kailang lalabas yan? Araw na lang po yung hinihintay ko, 9 months. Ay 9 months na pala ngayon?
Opo. Saglit lang ano. Kaya kahit ano, malapit ka na pala magiging ano, mami or mama, nanay. Congrats kay ano, kay Ate Rebecca. Nay, maraming salamat Nay ha. Salamat. Sa pagsama. Ano po, Nanay Teresita, ang nanay ni Angelo. Ayan po. Kumusta naman yung ano, Ate Rebecca, yung Okay. lagi-lagi naman tumatawag? Opo, video call po ganun. Okay. Meron bang dito? Meron bang signal dito? Hindi naman mahirap ang signal? Naka-wifi naman po. Diyan po, may wifi naman. Okay. Sige Ate Rebecca ha. Maraming salamat Ate Rebecca ha. Okay. Nay, maraming salamat din Nay ha. Okay po Nay. Oo nga po. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong